Isang hamak na basurero? Iyan ang turing nila sa lalaking nagligtas sa buhay ng tagapagmana ng Harrington. Habang nilalamon ng baha ang lahat, isang ama ang sumugal ng buhay, pero paglapag sa mansyon, dura at pang-aalipusta ang isinalubong sa kanya. Isang bilyonaryang may pusong yelo at isang mahirap na may pusong ginto. Sino ang tunay na kailangang iligtas? Ang batang nalulunod o ang mga kaluluwang naliligaw sa yaman? Huwag mong madungisan ng marumi mong kamay ang anak ko. Bitawan mo siya. Baka kung anong sakit at dumi pa ang makuha ni Lily sa isang katulad mong basurero. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa gitna ng malakas na dagundong ng kulog at hagupit ng ulan. Si Henry, na nanginginig ang buong katawan at halos wala nang maramdaman dahil sa lamig, ay napaatras. Ang kanyang mga bisig, na ilang minuto lang ang nakalilipas ay naging lunduyan ng kaligtasan para sa batang si Lily, ay biglang naging tila maruming lason sa paningin ng mga taong nasa harap niya. Sa kanyang paanan, ang lupang naging putik dahil sa baha ay tila humihigop sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Calista Harrington. Ang babaeng ang pangalan ay kasing ningning ng mga bituin sa langit ng negosyo. Ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelong nanunuot sa buto ni Henry. Wala itong pasasalamat, wala itong bakas ng pagkilala sa sakripisyong ginawa ng lalaki. Sa halip, kinuha nito ang bata mula sa pagkakayakap ni Henry ng may pandidiri bago kumuha ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang mamahaling bag. Narinig ni Henry ang mahinang tunog ng mga basang papel na tumama sa putikan sa harap niya. Isang insultong binalot sa anyo ng tulong. Hindi ito iniabot, kundi itinapon, na tila nagpapakain ng tira-tirang pagkain sa isang ligaw na aso. Sa gilid, nakatayo ang maliit na si Toby, ang anak ni Henry. Ang bata ay nakatingin sa kanyang ama. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Nakita ni Toby kung paano tinrato ang kanyang bayani. Nakita niya ang bawat patak ng dugo mula sa sugatang paa ng kanyang ama, na nakuha nito habang tumatakbo sa gitna ng mga matatalim na debris ng baha para lang mailigtas ang anak ng mayaman. Ngunit ang lahat ng dugong iyon, ang lahat ng hirap na yon, ay nauwi lamang sa ilang piraso ng perang dumi na ngayon ay nakalubog sa putik. Nanigas ang lalamunan ni Henry. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi pera ang kailangan niya, kundi kahit konting respeto man lang para sa buhay na itinaya niya. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak hanggang sa tuluyan itong mawasak sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng luhang humahalo sa malamig na patak ng ulan sa kanyang pisngi. Isang luhang hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dangal na unti-unting ninanakaw sa kanya sa harap ng sarili niyang anak. Tinitigan niya ang malalaking ilaw ng sasakyan ni Calista habang ang mga ito ay unti-unting lumalayo. Iniwan silang mag-ama sa gitna ng madilim at mapanganib na gabi. Ang tanging naiwan ay ang ingay ng bumubuhos na ulan at ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila ni Toby. Ito na ba talaga ang halaga ng isang taong walang pangalan sa mundong ito? Na kahit ibigay mo na ang iyong huling hininga para sa kanila, ikaw pa rin ang marumi, ikaw pa rin ang basurero, at ikaw pa rin ang walang halaga? Nanatiling nakatitig si Henry sa putikan, sa perang hindi niya magawang damputin. Sa sandaling iyon, mas masakit pa ang bawat tibok ng kanyang puso kaysa sa sugat sa kanyang mga paa. Hanggang kailan kailangang yumuko ng mga tulad niyang dukha para lamang mabuhay sa ilalim ng anino ng mga makapangyarihan? Kahit gaano kadami ang gintong nasa kamay mo, hindi mo kailanman mabibili ang katahimikan ng kaluluwa ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Calista Harrington habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na si Lily sa loob ng isang mamahaling silid sa ospital. Ang bata ay ligtas na mula sa baha, ngunit ang kanyang diwa,
ay tila naiwan sa gitna ng rumagasang tubig. Tuwing may lalapit na nurse o doktor, bumubuka ang maliliit na labi ni Lily para lamang maglabas ng isang matinis at puno ng takot na tili. Isang tunog na tila naghihiwa sa puso ni Calista. Henry! Nasaan si Henry? Ang tanging pangalang namumutawi sa bata sa gitna ng kanyang pagkahibang dahil sa lagnat. Sa kabilang banda, sa ilalim ng isang tumutulong bubong ng barong-barong, nakahiga si Henry sa isang manipis at butas-butas na banig. Ang init ng kanyang katawan ay tila nagniningas na uling, bunga ng matagal na pagkababad sa malamig na tubig at pagod. Sa tabi niya, si Toby ay tahimik na nagpupunas ng basang bimpo sa noo ng kanyang ama. Ang bata ay walang kibo, ngunit ang bawat galaw nito ay puno ng pag-aalaga na higit pa sa kanyang edad. Tay, bakit po ba nila tayo tinatrato ng ganoon? Tanong ni Toby sa isang mahinang tinig, habang tinititigan ang mga sugat sa binti ni Henry na ngayon ay namumula na. Hindi nakasagot si Henry. Pinilit niyang lunukin ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Paano niya ipaliliwanag sa isang 7 taong gulang na bata na sa mundong ito, ang halaga ng isang tao ay minsan nasusukat lamang sa kinanglang suot na alahas at hindi sa tibay ng paninindigan. Nabaling ang kanilang atensyon nang marinig ang tunog ng gulong ng sasakyan na dumadaan sa maputik na kalsada sa labas ng kanilang maliit na bahay. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto. Isang bagay na tila isang banyagang nilalang sa gitna ng karalitaan ng kanilang lugar. Bumukas ang pinto at lumabas si Calista. Ang kanyang suot na mamahaling takong ay lumubog sa putik, ngunit tila wala siyang pakialam. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamalaki, ngayon ay bakas ang desperasyon at puyat. Pumasok siya sa loob ng barong-barong ni Henry, rinang walang pahintulot. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kahirapan. Ang amoy ng basang kahoy, ang mga dilatang ginawang baso, at ang tanging bumbilya na kumukurap-kurap sa kisame. Kailangan mo akong samahan. Bungad ni Calista, ang kanyang boses ay nanginginig, kahit pilit niyang pinapanatili ang kanyang awtoridad. Ayaw tumigil ni Lily sa pag-iyak. Ikaw lang ang hinahanap niya. Hindi siya kakain, hindi siya matutulog. Ikaw lang ang kailangan niya. Dahan-dahang bumangon si Henry, kahit na umiikot ang kanyang paningin. Tiningnan niya si Calista nang diretso sa mga mata, isang tingin na walang halong takot o pagsuko. Akala ko po ba ay marumi ako? Na baka mahawa ang anak ninyo sa isang katulad kong basurero? Tila sinampal si Calista sa sarili niyang mga salita mula kagabi. Napakagatlabi siya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Patawad. Isang pagkakamali ang nasabi ko, ngunit nagmamakaawa ako sa iyo bilang isang ina. Isama mo ang anak mo, tumira kayo sa mansyon. Magtrabaho ka bilang special caretaker ni Lily. Babayaran kita ng kahit magkano. Tiningnan ni Henry ang kanyang anak na si Toby, na ngayon ay nakatingin din sa kanya nang may halong pag-asa at kaba. Alam ni Henry na ito ang pagkakataon para maipagamot ang kanyang sarili at mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak, kahit na ang kapalit nito ay ang paglunok sa kanyang natitirang pride. Hindi ko kailangan ng kahit magkano, mami. Ma'am, sabi ni Henry sa isang malalim at seryosong tono. Sasama ako dahil ayaw kong may batang nagdurusa. Pero huwag ninyong isipin na dahil mahirap kami, ay kaya ninyo na kaming tapak-tapakan muli. Pagdating nila sa dambuhalang pintuan ng mga Harrington, ang sikat ng araw ay tila hindi sapat upang pawiin ang lamig na nagmumula sa loob ng mansyon. Doon, nakatayo ang isang matandang babae na may matatalim na mata at nakataas ang kilay. Si Doña Miranda, ang ina ni Calista. Habang pababa ng sasakyan sina Henry at Toby, hinawakan ni Doña Miranda ang kanyang ilong gamit. Ang isang panyong sutla, tila ba may masangsang na amoy
na dumating sa kanyang teritoryo. "Kalista, ano itong ginagawa mo?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng puot. "Magpapasok ka ng mga hampas lupa sa loob ng bahay natin? Baka kung anong mga mikrobyo o masamang balak ang dalhin niyan dito." Humarap ang Donya kay Henry. Ang kanyang tingin ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ng lalaki. "Makinig ka, lalaki. Maaring kailangan ka ni Lily sa ngayon. Pero tandaan mo, ang basurero ay mananatiling basurero kahit lagyan mo pa ng gintong korona. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo at ng batang iyan." Nanatiling tahimik si Henry, ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Toby. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas, ngunit para kay Henry, ito ay hindi isang pintuan patungo sa ginhawa, kundi isang pintuan patungo sa isang bagong uri ng labanan. Isang labanang mas malupit pa sa anumang bagyo o baha. I-spray niyo ng disinfectant ang bawat sulok na nilalakaran nila. "I don't want their poverty to linger in this house like a bad smell. Siguraduhin ninyong walang maiiwang bakas ng dumi sa mga tiles na yan." Ang matalas na tinig ni Doña Miranda ay pumailan lang sa dambuhalang bulwagan ng mansyon na tila isang latigo na humahampas sa likod ni Henry. Habang naglalakad sila patungo sa silid ng mga katulong, mahigpit ang hawak ni Henry sa maliit na kamay ni Toby. Ang bata ay nakatingin sa paligid nang may halong pagkamangha at takot sa naglalakihang chandelier na tila mga bituing nakakulong sa kristal at sa mga mamahaling painting na parang nagmamasid sa kanilang bawat hakbang. Sa kabilang dako, si Henry ay abala sa pagpigil sa sariling pangangatog. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng bawat hakbang sa makintab na sahig na tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang kakulangan. Napatigil ang mag-ama nang makita ni Toby ang isang maliit na figurin ng isang aso na gawa sa porselana na nakapatong sa isang gilid ng mesa. Dahil sa pagiging bata, dahan-dahang iniabot ni Toby ang kanyang maliit na daliri upang hawakan ang makinis na ibabaw nito. "Huwag!" ang sigaw ni Doña Miranda na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Sa gulat ni Toby, aksidenteng nahulog ang figurin. Ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan na tila isang huling hininga ng isang bagay na mahalaga na biglang naglaho. Bawat piraso na tumalsik sa sahig ay tila mga tinik na bumaon sa puso ni Henry. "Ayan na nga ba ang sinasabi ko?" Muling sigaw ng matanda habang mabilis na lumalapit sa kanila. "Ang dumi niyo na nga, mga salot pa kayo. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Higit pa yan sa kikitain mo sa loob ng 10 taon bilang tagapulot ng basura." Namiligid ang luha sa mga mata ni Toby. "Sorry po, hindi ko po sinasadya. Dapat lang na mag-sorry ka, bata. Pero ang sorry mo ay hindi makakabuo sa porselanang yan." Dinuro ni Miranda si Henry. "Linisin mo yan, ngayon din. At gamitin mo ang sarili mong mga kamay para pulutin ang bawat piraso. Huwag kang gagamit ng walis, baka magasgas mo pa ang sahig namin." Dahan-dahang lumuhod si Henry. Ramdam niya ang init ng kanyang muka, ang hiyang tila sumasakal sa kanya. Sa harap ng kanyang anak, namumulot siya ng mga matutulis na piraso ng porselana. Ang isa sa mga ito ay humiwa sa kanyang daliri, at ang maliliit na patak ng pulang dugo ay humalo sa puting porselana sa sahig. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang mas masakit ay ang boses ni Toby na humihikbi sa kanyang tabi. "Tay, aalis na po ba tayo? Gusto ko na pong umuwi." Bulong ng bata. "Hush, Toby. Magiging okay din ang lahat." Sagot ni Henry sa isang tinig na pilit niyang pinapatatag. Kahit na sa loob niya ay gusto na rin niyang tumakbo palayo. Mula sa itaas ng hagdanan, tahimik na nakatanaw si Kalista. Nakita niya ang lahat, ang kalupitan ng kanyang tiya Miranda, ang pagyuko ni Henry at ang takot sa mga mata ng bata. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon
sa ilalim ng kanyang pagiging bilyonaryo. Gusto niyang bumaba, gusto niyang pigilan ang matanda, ngunit ang kanyang tungkulin bilang isang Harrington at ang takot na magmukhang mahina ay pumigil sa kanya. Nang matapos ang paglilinis, dinala ang mag-ama sa isang maliit na silid sa likod ng mansyon. Maayos naman ang silid, ngunit ito ay tila isang selda para kay Henry. Nang makatulog na si Toby dahil sa pagod at pag-iyak, lumabas si Henry sa balkonahe upang kumuha ng hangin. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa kabilang panig ng hardin. Sinundan niya ang tunog at natagpuan si Calista na nakaupo sa isang bench, nakatitig sa kawalan habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang matapang na babaeng nakita niya kanina ay wala na. Ang tanging naroon ay isang kaluluwang tila pagod na pagod sa pakikipaglaban sa mundong ginto, ang tanging batayan ng halaga. Napatigil si Henry. Ang kanyang galit sa pagtrato sa kanya kanina ay biglang napalitan ng isang kakaibang uri ng habag. Pareho silang nakatira sa dambuhalang mansyong ito, ngunit tila pareho rin silang bilanggo ng kani-kanilang mga bao. Dahan-dahang lumapit si Henry, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang anino ang gumalaw sa kadiliman ng hardin. Isang lalaking nakasuot ng itim ang nakita niyang may hawak na kamera, palihim na kumukuha ng litrato sa nag-iisang Calista. Hindi lahat ng umiiyak ay mahina. Minsan, pagod lang silang maging matapang sa harap ng mundong walang pakiramdam. Ang boses ni Henry ay naging tila isang mainit na kumot sa gitna ng maginaw na gabi. Napatigil si Calista sa kanyang paghikbi. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang nagulo na buhok. Muli niyang ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging matigas na bilyonaryo. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Henry ang lamat sa kanyang kristal na pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Henry, dala ang isang maliit na baso na naglalabas ng umuunok na usok. Ang amoy ng sariwang luya ay humalo sa bango ng mga bulaklak sa hardin. Ipinatong niya ang baso sa tabi ni Calista. Sapat lang ang layo upang hindi ito maging mapangahas. Salamat po, ma'am. Nakakatulong yan para kumalma ang dibdib at gumaan ang pakiramdam, mahinang sabi ni Henry. Ang kanyang Tagalog ay malalim at tapat, malayo sa mga mabulaklak ngunit plastik na salita ng mga kasamahan ni Calista sa negosyo. Tiningnan ni Calista ang baso, pagkatapos ay ang lalaking nasa harap niya. Si Henry ay nakasuot pa rin ng kanyang lumang t-shirt na may mantsa ng putik. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo ng hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kapayapaan. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Calista. Ang kanyang boses ay paos. Matapos ang lahat ng ginawa ng Tia Miranda sa inyo kanina, matapos ko kayong itaboy sa ulan, bakit ka pa rin nagpapakita ng kabutihan? Umupo si Henry sa damuhan, hindi sa tabi ni Calista, kundi sa paanan ng bench, bilang tanda ng respeto sa agwat ng kanilang kalagayan. Dahil alam ko po ang pakiramdam ng mawalan, ma'am. Noong mamatay ang asawa ko, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Akala ko, kapag wala ka ng pera, doon ka lang masasaktan. Pero ngayong gabi, nakita ko na kahit sa gitna ng ginto, may mga pusong nagugutom din sa kalinga. Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon at ang malayong ngunit paulit-ulit na huni ng mga kuliglig. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Calista na siya ay isang Harrington. Naramdaman niya na siya ay isang babae lamang, isang inang takot, isang anak na hindi kailanman naramdaman ang tunay na pagmamahal ng magulang at isang asawang tinalikuran ng pag-asa. Ang akala nila, kapag mayaman ka, kontrolado mo ang lahat. Mapait ng ngiti ni Calista. Pero sa totoo lang, ako ang pinakabilanggo sa bahay na ito. Bawat piraso ng aking buhay ay nakaplano, bawat desisyon ay kailangang pabor sa korporasyon. At ngayong gabi, nalaman ko na pati ang sarili kong pamilya
Hinihintay na lang akong magkamali para agawin ang lahat sa akin. Uminom si Kalista ng salabat. Ang init nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, pababa, sa kanyang nanlalamig na puso. Isang hindi maipaliwanag na gaan ng loob ang naramdaman niya. Tiningnan niya si Henry at sa gitna ng kadiliman, nakita niya itong ngumiti. Isang ngiting hindi humihingi ng kapalit. Isang ngiting nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Kalista ang nangiti ni Henry. At sa sandaling iyon, ang dambuhalang mansyon ay tila naging isang maliit at ligtas na silid. Ang kanyang takot ay tila unti-unting natutunaw, pinalitan ng isang kakaibang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ngunit sa likod ng malalaking puno ng mahogany, isang pares ng matatalim na mata ang nakamasid sa kanila. Isang anino ang dahan-dahang gumapang patungo sa silid kung saan natutulog si Toby. Ang aninong yon ay may hawak na isang maliit na supot na pelus na naglalaman ng isang bagay na sisira sa katahimikang kasisimula pa lamang mabuo. Nang tumayo si Henry upang bumalik sa kanilang silid, hindi niya napansin ang marahang pagdampi ng isang kamay sa kanyang bulsa habang siya ay naglalakad sa madilim na pasilyo ng mansyon. Isang malamig na bagay ang pumasok doon, isang bagay na magiging mitya ng isang malaking pagsabog sa susunod na araw. Sino ang naglalakad sa kadiliman at ano ang tunay na layunin ng paglalagay ng ebidensya sa bulsa ng isang lalaking wala namang kinalaman sa kanilang maruming laro ng kapangyarihan? Magnanakaw. Isang hamak na magnanakaw ang pinatuloy mo sa pamamahay na ito, Kalista. Ngayon, tignan mo ang ginawa mo. Nawawala ang aking brilyanteng kwintas na pamana pa ng aking lola. Ang boses ni Doña Miranda ay pumutok na parang isang kanyon sa gitna ng marangyang pasilyo ng mansyon. Ang umaga na dapat sana ay puno ng katahimikan ay nabahiran ng matitinding akusasyon. Lahat ng mga katulong ay nakayuko, natatakot na madamay sa galit ng matanda. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Henry, hawak-hawak ang kamay ng natatakot na si Toby. Ang bata ay nanginginig ang mga binti habang nakatitig sa matalas na daliri ni Miranda na nakaturo sa kanyang ama. Kagabi lang, naramdaman ni Henry ang isang munting pag-asa sa pakikipag-usap niya kay Kalista. Ngunit ngayong umaga, ang pag-asang yon ay tila isang bula na biglang pumutok. Mabilis na bumaba ng hagdan si Kalista, ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala at kalituhan. Tia Miranda, huminahon kayo. Sigurado ba kayong nawawala? Baka nailagay niyo lang kung saan. Huminahon! Kalista! Milyon ang halaga ng kwintas na yon. At sino pa ba ang bagong mukha rito? Sino pa ba ang sanay sa dumi at nakaw kaysa sa isang taong galing sa lansangan? Muling binaling ni Miranda ang kanyang mapanuring mata kay Henry. Ikaw, lalaki, ipakita mo ang laman ng mga bulsa mo. Huwag kang magkunwaring inosente dahil kitang-kita sa mukha mo ang tatak ng isang kriminal. Dahan-dahang binitawan ni Henry ang kamay ni Toby. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Alam niyang wala siyang kinuha, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maipaliwanag. Naalala niya ang pagkakataong tila may dumampi sa kanyang damit kagabi sa dilim, ngunit hindi niya iyon binigyang pansin sa pag-aakalang hangin lamang iyon. Wala po akong kinuha, ma'am. Ang mahinahon, ngunit nanginginig na sagot ni Henry. Narito po ako para magtrabaho at alagaan si Lily, hindi para magnakaw. Huwag mo akong ma'am. Ipakita mo ang bulsa mo. Pasigaw na utos ni Miranda. Napilitan si Henry na ilabas ang laman ng kanyang mga bulsa. Isang lumang panyo, ilang barya, at isang maliit na laruan ni Toby. Ngunit nang isunod niya ang kanang bulsa ng kanyang suot na jacket, naramdaman niya ang isang malamig at mabigat na bagay. Sa harap ng lahat, isang maliit na supot na pelus ang lumabas at dahan-dahang nahulog sa makintab na sahig.
Ang tunog ng pagtama ng supot sa tiles ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Henry. Mabilis itong pinulot ni Miranda at binuksan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng dambuhalang chandelier, ay kumikinang ang isang kwintas na puno ng mga brilyante. Ang bawat kislap nito ay tila tumutusok sa mga mata ni Henry. Naramdaman niya ang lamig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Napatingin siya kay Calista, nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting tiwala. Ngunit ang nakita niya ay ang unti-unting paglamig ng mga mata nito. Ang paglambot ng damdamin ni Calista kagabi ay tila naglaho, pinalitan ng pamilyar na pader ng pagdududa. Hindi po sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bulsa ko. Sigaw ni Henry. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sinungaling! Ang tanging tugon ni Miranda bago niya hinarap si Calista. Nakita mo na, ang ahas na kinupkop mo, tinangkang tuklawin ang sarili mong pamilya. Dapat na silang palayasin at ipakulong. Nagsimulang umiyak si Toby. Ang kanyang mga hikbi ay pumupunit sa katahimikan ng silid. Hindi po magnanakaw ang tatay ko. Mabait po ang tatay ko. Lumapit ang bata sa binti ni Henry at niyakap ito ng mahigpit, tila sinusubukang protektahan ang kanyang ama mula sa lupit ng mundo. Tiningnan ni Calista ang mag-ama. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Ang alaala ng mainit na salabat at tapat na mga mata ni Henry kagabi laban sa ebidensyang nakalatag sa kanyang harapan. Ang kanyang tiwala ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaari nang maputol. Lumapit si Calista kay Henry. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na may halong sakit. Henry, tignan mo ako sa mga mata. Binigyan kita ng pagkakataon. Binuksan ko ang pinto ng bahay ko para sa inyo. Ito ba ang isasagot mo sa kabutihang loob ko? Naramdaman ni Henry ang pagguho ng kanyang dangal. Kahit anong paliwanag ang gawin niya, ang katotohanan ay nakatanim na sa isipan ng mga taong ito. Ang isang mahirap na katulad niya ay laging talo sa harap ng mga ebidensyang itinanim ng mga taong makapangyarihan. Magpaliwanag ka, Henry. Ulit ni Calista. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag mong sirain ang huling piraso ng tiwala na mayroon ako para sa'yo. Paano napunta ang kwintas na yan sa bulsa mo? Nanatiling nakayuko si Henry. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang kanyang kalayaan ang nakataya, kundi ang mismong kaluluwa ng kanyang anak na nakasaksi sa kanyang pagkapahiya. Sa tingin mo ba ay ganun ako kababaw para maniwala sa mga luhang yan? Ang magnanakaw, kahit kailan ay hindi aamin hanggat hindi nabubulok sa rehas. Ang tinig ni Doña Miranda ay parang baha na pilit lumulunod sa huling hininga ng dangal ni Henry. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, itinaas ni Calista ang kanyang kamay, isang senyas na nagpatahimik sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Henry, tila binabasa ang bawat kislap ng takot at katapatan sa mga mata nito. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nagbabalik sa mga sandali kagabi. Ang init ng salabat, ang mga kwento ng pait at pag-asa, at ang mga kamay ni Henry na kahit may kalyo ay tila mas malinis pa sa budhi ng maraming taong nakapaligid sa kanya. Tiya, sapat na yan, mahinang sabi ni Calista. Ngunit ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para magpatindig ng balahibo. Tumawag kayo ng seguridad. Ipacheck ang bawat anggulo ng CCTV sa pasilyo kagabi. Ngayon din, nakita ni Calista ang saglit na pagdaan ng kaba sa mukha ni Miranda. Isang mabilis na pagkurap na hindi makakatakas sa isang matalas na negosyante. Habang hinihintay ang resulta, pinalabas muna ni Calista ang lahat ng tao maliban kay Henry at sa humihikbing si Toby. Ang dambuhalang bulwagan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ni Henry
Napilit pinapakalma ang kanyang sarili. Paglipas ng ilang sandali, bumalik ang head of security. Sa isang maliit na tablet, ipinakita ang malabo, ngunit sapat na malinaw na video. Sa madilim na pasilyo, nakita ang isang aninong lumabas mula sa silid ni Miranda. Mabilis na lumapit sa nakasabit na jacket ni Henry at may isinilid sa bulsa nito bago mabilis na naglaho. Kahit hindi malinaw ang mukha, ang suot na mamahaling singsing sa daliri ng anino ay pamilyar na pamilyar kay Calista. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Calista. Ang bigat na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding hiya. Hinarap niya si Henry na noon ay nakayuko pa rin, handa na sa anumang hatol. "Henry," tawag ni Calista. Ang kanyang boses ay wala na ang lamig. Pinalitan ito ng isang malambot na tono ng pagsisisi. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mabalot ng duda ang isip ko kahit ipinakita mo na sa akin ang tunay mong pagkatao." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Henry. Ang kanyang mga mata ay mapula, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hapdi ng pagkakaapi. "Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, ma'am. Sanay na po ako na kami ang laging unang itinuturo kapag may nawawala. Ang masakit lang po ay ang makita ng anak ko na ang kanyang ama ay hinuhusgahan sa harap ng maraming tao." Lumapit si Calista at sa isang bihirang pagkakataon, hinawakan niya ang balikat ni Henry. Ang haplos na yon ay tila isang gamot na nagpapatigil sa pagdurugo ng sugat sa puso ni Henry. Pagkatapos ay lumuhod si Calista sa harap ng maliit na si Toby at pinunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang sariling panyo. Nang gabing iyon, hindi naganap ang marangyang hapunan sa dambuhalang mesa. Sa halip, sa maliit na garden sa likod, nagpahanda si Calista ng isang simpleng pagkain, sinangag, tuyo, at mainit na kape. Doon sila naupo, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Miranda. Ang mga simpleng pagkain na yon ay tila naging pinakamasarap na piging para kay Calista. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang bilyonaryo, kundi isang kaibigan. "Gagawin ko ang lahat para hindi na ito mauulit, Henry," pangako ni Calista habang nakatingin sa mga bituin. "Simula ngayon, protektado kayo sa bahay na ito." Ngunit sa itaas na palapag, sa loob ng kanyang madilim na silid, mahigpit na hawak ni Doña Miranda ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit habang may kausap sa kabilang linya. Hindi ito maaring mangyari. Unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Calista sa hampas lupang iyan. Kailangan nating bilisan ang plano. Kung hindi natin makuha ang tiwala niya sa pamamagitan ng paninira, kailangan nating gamitin ang mas matinding paraan. Ihanda mo ang mga tauhan. Hindi dapat umabot ang lalaking yan sa susunod na buwan. Sino ang kausap ni Miranda? At anong panganib ang naghihintay kay Henry ngayong hindi na lamang dangal ang nakataya, kundi ang mismong buhay niya? "Tatay, totoo po ba? Totoo po bang hindi ako dapat nandito dahil amoy basura raw po ang aking mga gamit?" Ang tanong na yon mula kay Toby ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na dibdib ni Henry. Nakaupo si Henry sa sahig ng kanilang maliit na silid. Maingat na tinatahi ang naputol na strap ng bag ni Toby gamit ang isang lumang karayom. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa hirap ng pagtatahi, kundi dahil sa hapdi ng bawat hikbi na kumakawala sa bibig ng kanyang anak. Kagagaling lang ni Toby sa unang araw nito sa isang prestihiyosong paaralan na pinasukan nito sa tulong ni Calista. Ngunit sa halip na kwento ng bagong kaibigan, ang dala ng bata ay isang punit na bag at isang pusong puno ng sugat mula sa mga mapang-aping salita ng mga kaklase nitong galing sa mararangyang pamilya. Dahan-dahang ibinaba ni Henry ang kanyang ginagawa. Hinarap niya ang kanyang anak at hinawakan ang magkabilang balikat nito. "Makinig ka sa akin, Toby. Ang dumi sa damit at ang amoy ng basura
ay madaling hugasan ng sabon at tubig. Ngunit ang dumi ng puso at ang amoy ng masamang budhi, kahit anong bango ng pinakamahal na pabango sa mundong ito, hindi kailanman mabubura. Tiningnan ni Henry ang mga mata ng kanyang anak. Ang kanyang tinig ay puno ng lalim at paninindigan. Huwag mong hayaang diktahan ng ibang tao kung sino ka. Ang tunay na kayamanan ay wala sa tatak ng iyong bag o sa kinang ng iyong sapatos. Ang tunay na halaga mo ay nasa katapatan ng iyong puso at sa dangal na itinataguyod natin araw-araw. Hindi alam ng mag-ama na sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Calista. Hawak niya ang isang kahon ng mga bagong gamit para kay Toby. Ngunit napatigil siya nang marinig ang boses ni Henry. Ang mga salita ng lalaki ay tila mga palasong tumatagos sa kanyang sariling konsensya. Sa mundong kinagisnan ni Calista, ang lahat ay may presyo. Ang lahat ay pwedeng mabili. Ngunit sa maliit na silid na yon, nakakita siya ng isang bagay na kahit ang lahat ng bilyon sa kanyang bank account ay hindi kayang tumbasan ang hindi matatawarang dangal ng isang ama. Isang kakaibang init ang humaplos sa puso ni Calista. Ang kanyang paghanga kay Henry ay hindi na lamang dahil sa pagliligtas nito sa kanyang anak, kundi dahil sa liwanag na dala nito sa gitna ng kadiliman ng kanyang mundo. Napansin niya ang bawat galaw ni Henry, ang paraan ng paghaplos nito sa buhok ni Toby, ang tatag ng kanyang boses sa kabila ng kanilang kahirapan. Dahan-dahang pumasok si Calista, ang kanyang mukha ay malayo sa pagiging malamig na bilyonaryo. Henry, tawag niya sa isang malambot na tinig. Napaangat ng tingin si Henry at mabilis na tumayo, bahagyang nahihiya sa kanilang kalagayan. Ma'am Calista, kanina pa po ba kayo riyan? Umiling si Calista at lumapit kay Toby. Iniabot ang kahon. Para sa iyo ito, Toby. Isang regalo dahil naging matapang ka sa unang araw mo. Pagkatapos, ay muli niyang hinarap si Henry. May isang desisyong nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong alam niyang ikagugulat ng lahat, lalo na ng kanyang tiya Miranda. Henry, may malaking charity gala sa susunod na linggo. Lahat ng malalaking tao sa industriya ay nandoon. Panimula ni Calista, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang hindi maipaliwanag na layunin. Gusto kong sumama ka, hindi bilang caretaker at hindi bilang katulong. Gusto kong ikaw ang maging escort ko sa gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni Henry. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ma'am, pero isang hamak na katulad ko, pagtatawanan lang kayo ng mga tao. Mapapahiya lang kayo kapag nalaman nilang isang dating basurero ang kasama nyo. Hayaan mo silang tumawa, Henry. Madiing sagot ni Calista habang matapang na sinalubong ang tingin ng lalaki. Gusto kong makita nila ang nakikita ko. Gusto kong ipakita sa kanila na ang tunay na ginto ay hindi laging nakasuot ng alahas. Handa ka bang sumugal kasama ko? Ngunit habang nabubuo ang hamon na ito, sa kabilang panig ng mansyon, mabilis na kumalat ang balita. Narinig ng isang katulong ang usapan at agad itong ipinarating kay Doña Miranda. Ang matanda ay tila isang bulkang muling sasabog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot. Isang basurero sa gitna ng mga elite? Hindi ko hahayaang dungisan ng lalaking iyan, ang pangalang Harrington. Bulong ni Miranda sa dilim. Kung yan ang gusto mo, Calista, siguraduhin nating ang gabing iyon ang magiging huling gabi ng lalaking iyan sa mundong ito. Ang damit ay panlabas lamang, ngunit bakit tila ang bawat hibla ng telang ito ay bumibigkas ng isang kwentong hindi ko kayang panindigan. Sa harap ng salamin, ang nakikita ko ay isang estranghero, isang lalaking balot ng sutla, habang ang bawat kalyo sa aking mga kamay ay sumisigaw pa rin ng hirap ng lansangan. Dahan-dahang hinawakan ni Henry ang tela ng kanyang suot na taksido. Ang bawat tahi nito ay pulido, ang bawat lapat sa kanyang balikat ay perpekto. Ngunit sa ilalim ng mamahaling damit na yon,
Nararamdaman pa rin ni Henry ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang tunog ng marahang pag-unat ng tela sa bawat galaw niya ay tila isang paalala na siya ay isang tagapagpanggap lamang sa mundong ito ng mga hari at reyna. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Kalista. Napatigil ang babae, ang kanyang mga mata ay nanlaki at bahagyang napaawang ang kanyang mga labi. Sa harap niya, ang lalaking nakita niyang basang-basa sa ulan at may bitbit na basurang sako ay nagmukhang isang prinsipeng galing sa mga sinaunang kwento. Ang gupit ng buhok ni Henry ay malinis at ang kanyang matikas na tindig ay lalong binigyang diin ng itim na Amerikana. Henry! Bulong ni Kalista, ang kanyang boses ay tila isang haplos ng hangin. Sabi ko na nga ba, ang kislap ng isang tao ay hindi nagmumula sa suot niya, kundi sa kung paano niya ito dinadala nang may dangal. Mukha po ba akong katawa-tawa, ma'am? Tanong ni Henry. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Umiling si Kalista at lumapit. Inayos niya ang kurbata ni Henry. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng lalaki. Naramdaman ni Henry ang init ng balat ni Kalista at ang bango ng kanyang pabango na tila isang halimuyak ng mga rosas sa madaling araw. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Henry ay naging tila isang mabilis na tambol na tanging siya lang ang nakakarinig. Pagdating sa bulwagan ng gala, ang bawat hakbang nila sa pulang kapit ay sinundan ng sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera. Ang mga tunog ng pag-click ng mga lente ay tila mga kidlat na sumusubok na bulagin si Henry. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Sino siya? Isang bagong investor? Balita ko, siya ang caretaker ng anak ni Harrington. Isang basurero. Isang matandang negosyante, si Mr. Valdez, ang lumapit sa kanila nang may mapang-uyam na ngiti. So Kalista, ito na ba ang iyong bagong discovery? Balita ko, eksperto siya sa waste management? Humagalpak ng tawa ang mga kasama nito. Huminga ng malalim si Henry. Hindi siya yumuko. Sinalubong niya ang mata ni Mr. Valdez ng may katatagan. Opo, sir. Sa lansangan, natutunan ko pong kilalanin ang tunay na dumi sa mga bagay na pwede pang mapakinabangan. At natutunan ko rin po na ang pinakamalalang uri ng basura ay hindi ang matatagpuan sa kalsada, kundi ang mga salitang lumalabas sa bibig ng taong walang respeto sa kapwa. Tumahimik ang paligid. Si Mr. Chen, ang pinakamalaking investor na matagal nang nililigawan ni Kalista, ay dahan-dahang lumapit at pumalakpak. Isang lalaking may paninindigan. Iyan ang kailangan ko sa isang business partner, Kalista. Hindi ang mga taong puro hangin lang ang laman ng ulo. Dahil sa katapatan ni Henry, nagawa ni Kalista na makuha ang tiwala ni Mr. Chen. Ang gabing iyon na dapat ay magiging katatawanan para kay Henry ay naging isang malaking tagumpay para sa kumpanya ni Kalista. Sa loob ng sasakyan pauwi, ang katahimikan ay tila isang malambot na musika. Pagod na pagod si Kalista. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Sa gitna ng biyahe, hindi na malaya ni Kalista na ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Henry. Napatigil ang paghinga ni Henry. Naramdaman niya ang bigat ng ulo ni Kalista. Ang bawat malalim na paghinga nito na nagpapadama sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya inakalang mararanasan niya muli. Hindi siya gumalaw, natatakot na baka sa isang maling kislot ay magising ang babaeng tila nakahanap ng sandigan sa kanyang piling. Ang init ng katawan ni Kalista ay tila isang lunas sa lahat ng hapdi ng kanyang mga sugat. Ngunit nang huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang pintuan ng mansyon, ang liwanag ng mga poste ay tumama sa isang lalaking nakatayo sa labas. Ang lalaki ay nakasuot ng mamahaling jacket, may hawak na bote ng alak, at ang kanyang mukha ay puno ng pait at panganib. Marcus!
Ang mahinang bulong ni Calista nang magising siya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Marcus, ang asawang sumira sa kanyang buhay. Ang lalaking muling nagbabalik upang bawiin ang lahat ng inakala ni Calista na ligtas na sa piling ni Henry. Hindi ka nararapat sa bahay na ito, Marcus. Isang multo ka na lang ng kahapong matagal ko nang ibinaon sa limot. Ang tinig ni Calista ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot na tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang dambuhalang gate ng mansyon na dati ay tila kuta ng kaligtasan, ngayon ay naging saksi sa muling pagbabalik ng isang bangungot. Si Marcus ang lalaking nanumpa noon na mamahalin siya ngunit nauwi sa pagwasak ng kanyang pagkatao ay nakatayo sa harap nila. Ang amoy ng alak na nagmumula rito ay humahalo sa bango ng gabi, isang laso na dahan-dahang pumapatay sa katahimikan. Dahan-dahang bumaba si Marcus mula sa kanyang pagkakasandal sa mamahaling kotse. Ang kanyang tawa ay isang mapait na tunog, tila pagkiskis ng kalawangin na bakal sa semento. May isang multo o isang paalala, Calista? Isang paalala na kahit gaano mo pakintabi ng pangalan mo, nakatali ka pa rin sa akin. At sino ang kasama mo? Isang tauhan? Isang bodyguard? Tiningnan ni Marcus si Henry mula ulo hanggang paa. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang mapansin ang kalyo sa mga kamay ni Henry na sumisilip sa manggas ng tuksido nito. Masyadong malaki ang damit sa'yo, lalaki. Amoy pawis at basura ka pa rin kahit balutin mo ang sarili mo ng ginto. Alam mo ba kung sino ang hinahawakan mo? Asawa ko yan. Naramdaman ni Henry ang panginginig ng kamay ni Calista na nakakapit sa kanyang braso. Sa bawat salita ni Marcus, tila iumet unting naglalaho ang katapangan ni Calista na nakita ni Henry sa gala. Ang babaeng bilyonaryo ay tila naging isang maliit at sugatang bata sa harap ng kanyang nanunupil na asawa. Hindi kumurap si Henry. Humakbang siya ng bahagya, sapat na upang ilagay ang kanyang katawan sa pagitan ni Calista at Marcus. Wala po akong pakialam kung sino kayo sa nakaraan niya, sir. Ang alam ko lang, sa kasalukuyan, hindi kayo welcome sa bahay na ito at ang asawang tinatawag nyo ay nanginginig sa takot sa presensya nyo. Iyan ba ang tawag nyo sa pagmamahal? Anong sinabi mo? Ang mukha ni Marcus ay namula sa galit. Isang hamak na caretaker lang ang magtuturo sa akin ng pagmamahal? Layas. Tinangka ni Marcus na abutin ang braso ni Calista. Ngunit sa isang mabilis at matatag na galaw, hinawakan ni Henry ang pulso nito. Hindi ito isang marahas na pagkakahawak, kundi isang babala, isang pader ng bakal na hindi kayang tibagin ng anumang kayabangan. Hindi mo sila masasaktan hanggat nandito ako, mahinang sabi ni Henry. Ang kanyang boses ay tila ang malalim na dagundong ng dagat bago ang isang malaking daluyong. Maari niyo po akong tawaging basurero. Maari niyo po akong tawaging hampas lupa. Pero ang basurerong ito ang pumulot sa dangal ng pamilyang ito noong itinapon niyo ito sa putikan. Napatigil si Marcus. Ang lamig at lalim ng mga mata ni Henry ay tila nagpatahimik sa kanyang kalasingan. Binitawan ni Henry ang pulso ni Marcus at hinarap si Calista. Sa isang napakaingat na galaw, inilagay ni Henry ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Calista. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Calista sa lupa. Pumasok na po tayo sa loob, ma'am. Hayaan niyo na ang dilim sa labas. Bulong ni Henry. Tumalikod sila, ngunit bago pa man sila makapasok sa dambuhalang pintuan, humabol ang boses ni Marcus. Isang tinig na puno ng lason at pangako ng kapahamakan. Akala mo ba ay ligtas ka na, Calista? Akala mo ba ay bayani ang lalaking yan? Mag-ingat ka. Dahil ang mga taong galing sa dumi, laging may itinatagong mas malaking dumi. Alam ko ang sikreto mo, Henry. Alam ko kung bakit ka talaga narito. Napatigil ang puso ni Henry sa isang sandali. Isang alaala ng nakaraan, isang lihim na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot.
Ang tila biglang nabuhay sa mga salita ni Marcus. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anino ni Henry ay tila humaba at naging mas madilim. Anong sikreto ang alam ni Marcus? At sapat ba ang pagmamahal na nagsisimulang tumubo upang labanan ang banta ng isang nakaraang handang sumira sa lahat? Anong akala mo? Na ang isang tulad niya ay magliligtas sa iyo dahil lang sa busilak ang puso niya? Ginigising kita sa katotohanan, Kalista. Ang lalaking yan ay may criminal record sa probinsya. Isang mangingisdang nagnakaw sa sarili niyang amo bago tumakas dito sa Maynila. Isang dalubhasang manloloko na nakahanap ng bagong biktima sa iyo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marcus ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa katahimikan ng silid. Sa labas ng pintuan, napatigil si Henry. Hawak niya ang isang maliit na basket ng mga pinitas na mansanitas mula sa hardin. Mga paboritong prutas ni Lily na pinaghirapan niyang abutin para lang mapangiti ang bata. Ang bawat butil ng prutas ay tila naging kasing bigat ng tingga sa kanyang mga kamay. Sa loob ng silid, ibinalibag ni Marcus ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa kahoy ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tignan mo ang mga dokumentong yan, Kalista. Dagdag ni Doña Miranda, ang kanyang tinig ay puno ng mapait na tagumpay. Iyan ang lalaking pinatuloy mo sa ating tahanan. Isang kriminal na nagtatago sa likod ng maamong mukha. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit nawala ang aking kwintas? Hindi lang siya basurero, isa siyang propesyonal na ahas. Naramdaman ni Henry ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang basket ng mansanitas ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng mga prutas na gumugulong sa makintab na sahig ay tila mga tibok ng puso na unti-unting nawawala. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ng paninira ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Alam niyang peke ang mga dokumentong yon. Alam niyang gawa-gawa lamang yon ni na Marcus at Miranda upang talsikin siya. Ngunit paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang binalot sa anyo ng katotohanan? Bumukas ang pinto at lumabas si Kalista. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init at pasasalamat, ngayon ay tila 2 tipak ng yelo na tumutusok sa kaluluwa ni Henry. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim at nakakabinging pagkadismaya. Ma'am, hindi po totoo iyon. Bulong ni Henry, ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Hindi sumagot si Kalista. Tinitigan niya lang ang nagkalat na mansanitas sa sahig, pagkatapos ay tumingin siya kay Henry ng may halong pait. Sapat na, Henry. Ang pagod ko sa kumpanya. Ang gulo ng buhay ko kay Marcus. Hindi ko na kaya ang dagdag pang mga lihim. Kung totoo man o hindi ang nasa folder na yon, ang katotohanang nagdala ka ng bagyo sa loob ng bahay na ito ay sapat na. Tumalikod si Kalista at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat hakbang ng paglayo ng tanging taong naniwala sa kanya. Naramdaman ni Henry ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay tila nagbibigay ng pag-asa, ngayon ay tila nanliliit at sumasakal sa kanya. Pumasok si Henry sa kanilang maliit na silid. Doon, nakita niya si Toby na mahimbing na natutulog. Yakap-yakap ang isang lumang laruan. Ang mukha ng kanyang anak ay puno ng kapayapaan, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang buhay. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Henry. Hindi niya hahayaang mamulat ang kanyang anak sa isang mundong punong-puno ng puot at panghuhusga. Hindi niya hahayaang makita ni Toby ang kanyang ama na unti-unting dinudurog ng mga taong ang puso ay gawa sa bato. Dahan-dahang kinuha ni Henry ang kanilang lumang sako na nagsisilbing bag. Sinimulan niyang iligpit ang kanilang iilang gamit. Ang bawat damit na kanyang itinutupi ay tila isang alaala ng maikling panahong naramdaman nilang
Sila ay kabilang sa isang pamilya. Sa bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa tela, nararamdaman niya ang pait ng katotohanang ang mga tulad nila ay walang puwang sa palasyong gawa sa kristal. Lalabas siya, hindi dahil sa siya ay guilty, kundi dahil ayaw niyang maging mitya ng mas malaking gulo para kay Calista. Ito ang huling sakripisyo ng isang amang walang ibang sandata, kundi ang kanyang dangal. Kailangan ko bang hayaang lamunin kami ng dilim upang makita nila ang liwanag na pilit nilang ipinagkakait sa amin? Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang mahirap para sa kasalanang hindi niya kailanman ginawa sa ilalim ng langit na tila bingi sa aming mga hikbi? Ang pinakamasakit na paalam ay iyong hindi binibigkas ng mga labi, kundi idinidikta ng isang mundong ayaw kang tanggapin. Ang bawat hakbang ni Henry palabas ng dambuhalang mansyon ay tila paghatak sa kanyang sariling bituka. Sa kanyang likuran, dala niya ang isang lumang sako na naglalaman ng lahat ng kanilang pag-aari. Mga damit na amoy luma at mga pangarap na ngayon ay basag-basag na. Sa kanyang bisig, karga niya ang natutulog na si Toby. Ang ulo ng bata ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mainit na hininga nito ay tila isang munting paalala ng tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Sa labas, ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang bawat patak nito na tumatama sa kanyang balat ay kasing lamig ng mga matang ipinukol sa kanya ni Calista kanina. Hindi siya dumaan sa main gate. Pinili niya ang maliit na lagusan sa likod, ang daanan ng mga katulong, ang daanang para sa mga tulad niyang hindi kailanman magiging bahagi ng makinang na mundo sa loob. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa lahat. Pumasok si Calista sa silid ni na Henry, dala ang balak na pakikipag-usap sana ng mas maayos. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang isang bakanting kama, maayos na nakatupi na kumot, at ang nakabukas na bintana kung saan pumapasok ang amoy ng basang lupa. Sa ibabaw ng maliit na mesa, may isang piraso ng papel na nakapatong. Katabi nito ang isang maliit na hair clip ni Lily na inayos ni Henry gamit ang pandikit noong isang araw. Dahan-dahang pinulot ni Calista ang papel. Ang sulat kamay ni Henry ay simple ngunit matatag. Ma'am Calista, salamat po sa panandaliang pagkakataon na maramdaman naming mag-ama na kami ay tao rin. Hindi ko na po ipagtatanggol ang aking sarili dahil ang tiwala ay parang salamin. Kapag nagkapintak na, mahirap nang maibalik sa dati. Ayaw ko pong maging dahilan ng gulo sa inyong pamilya. Ibinabalik ko po ang lahat ng labis na ibinigay nyo. Ang tanging baon ko po ay ang dangal na kinuha ko sa putikan at pilit na itinataguyod para sa aking anak. Sana po ay mahanap nyo ang katahimikang hinahanap nyo. Katpoy ay mamam... Naramdaman ni Calista ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na tili mula sa silid ni Lily ang bumasag sa katahimikan. Henry! Nasaan si Henry? Ang sigaw ng bata. Ang sanggol na dati ay payapa na. Ngayon ay muling bumabalik sa kanyang mga bangungot. Nagwawala si Lily, itinapon ang lahat ng kanyang mga laruan at hindi hinahayaang lumapit kahit ang sarili niyang ina. Habang sinusubukan ni Calista na amuhin ang anak, narinig niya ang boses ni Doña Miranda mula sa kabilang silid, nakikipag-usap sa telepono habang tumatawa ng mahina. Oo, Marcos, wala na ang peste. Naniwala ang tanga sa mga dokumentong ginawa natin. Ngayon, malinis na ang daan para makuha natin ang pirma ni Calista sa merger. Napakadaling paikuti ng mga taong akala mo ay matalino, pero nadadala lang ng emosyon. Nanigas si Calista. Ang bawat salita ng kanyang tiya ay tila isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Ang folder, ang criminal record, ang kwintas, lahat ay isang maruming laro. Isang laro
kung saan itinapon niya ang tanging taong tapat sa kanya para lamang sa mga taong handang sumaksak sa kanya sa likod. Mabilis na tumakbo si Calista palabas ng mansyon. Hindi niya alintana ang kanyang suot na tsinelas o ang ulan na nagsisimula na namang bumuhos. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at mabilis na tinahak ang daan patungo sa mga barong-barong sa tabi ng riles. Ngunit pagdating niya doon, ang tanging nakita niya ay isang sunog na lugar. Ang mga bahay ay abo na at ayon sa mga kapitbahay, may mga armadong lalaki na dumating kaninang madaling araw at sa pilitang kinuha ang sinumang nanlaban. Nasaan si Henry? Nasaan si Toby? Sa gitna ng abo at usok, nahanap ni Calista ang maliit na tsinelas ni Toby, putikan at sira. Ano ang ginawa ko? Bakit ko hinayaang lamunin ako ng duda hanggang sa mawala ang tanging liwanag na nagturo sa akin kung paano muling magmahal? Kung huli na ang lahat, paano ko mababayaran ang utang na loob sa taong inalayan ko lamang ng pait sa halip na pasasalamat? Wala na po silang lahat dito, ma'am. Pagkatapos silang palayasin at sunugin ang mga barong-barong, dinala po sila sa kung saan ng mga lalaking nakaitim. Ang balita po namin, doon sila dinala sa lumang pantalan. Ang sigaw ng isang matandang kapitbahay ni Henry ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Calista. Nakatayo siya sa gitna ng mga abo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lubog sa maitim na putik. At ang laylayan ng kanyang sutlang damit ay nadungisan na ng uling. Ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit at putikan na tsinelas ni Toby. Isang munting piraso ng buhay na nawala dahil sa kanyang kawalan ng tiwala. Ang bawat abo na humahalik sa kanyang balat ay tila mga alaala ng kanyang mga maling desisyon. Ang amoy ng sunog na pangarap ay nanunuot sa kanyang ilong, isang masangsang na paalala na ang kanyang kayamanan ay walang nagawa, kundi ang sirain ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagkalinga. Henry, nasaan ka? Ang bulong ni Calista sa hangin, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ang ugong ng makina ay tila ang pintig ng kanyang pusong nagmamadali. Tinahak niya ang daan patungo sa lumang pantalan, ang lugar kung saan ang mga taong itinakwil ng lipunan ay nagbabaka sakaling makahanap ng trabaho bilang kargador. Pagdating niya doon, ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos, tila isang walang katapusang pag-iyak ng langit. Sa gitna ng madilim at malansang paligid, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakahubad-baro. Ang likod ay tila kubana sa bigat ng pasan-pasan nitong sako ng semento. Ang bawat hakbang nito, sa madulas na tabla, ay puno ng paghihirap. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay nanginginig sa matinding pagod. Si Henry, hindi na nakapag-isip si Calista. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at tumakbo patungo sa lalaki. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang binti, ang lamig ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit ang init ng kanyang pagnanais na humingi ng tawad ang nagpatuloy sa kanya. Henry! Ang sigaw ni Calista. Ang kanyang boses ay humahalo sa ingay ng mga alon at bagsak ng ulan. Napatigil si Henry. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sako ng semento. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang pagbitaw niya sa lahat ng kanyang pangarap. Humarap siya kay Calista. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila wala ng buhay. Ano pa po ang kailangan ninyo, ma'am? Ang tanong ni Henry. Ang kanyang tinig ay wala ng galit. Tanging isang nakabibinging pagkapagod na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Wala na po kaming kwintas na pwedeng nakawin. Wala na po kaming dangal na pwedeng tapakan. Hayaan niyo na po kaming mag-ama. Patawarin mo ako, Henry. Ang hikbi ni Calista. Hindi niya alintana ang mga tao sa paligid. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan sa harap ni Henry. Ang isang bilyonaryong Harrington na dating tinitingala ng lahat, ngayon ay nagmamakaawa sa paanan ng isang kargador.
Nalaman ko na ang lahat. Alam ko nang dinaya ako ni na Marcos at Miranda. Henry, parang awa mo na. Bumalik na kayo. Kailangan kayo ni Lily. Kailangan kita. Tinitigan ni Henry ang babaeng nasa kanyang paanan. Isang munting kislap ng awa ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng pait. Ang sugat po sa katawan, ma'am, madaling hilumin. Pero ang sugat sa pagkatao, hindi yan nadadaan sa patawad. Nakita ng anak ko kung paano niyo ako itinuring na parang basura. Iyon po ang hindi ko mapapatawad. Tumalikod si Henry upang muling buhatin ang sako. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na busina ng isang dambuhalang truck ang pumunit sa katahimikan. Ang sasakyan ay nawalan ng kontrol dahil sa madulas na kalsada at mabilis na bumubulusok patungo sa kinaroroonan ni Calista na nakaluhod pa rin sa putik. Calista, umalis ka riyan! Ang sigaw ni Henry. Sa isang iglap, binitawan ni Henry ang lahat at tumakbo patungo kay Calista. Naramdaman ni Calista ang isang malakas na pagtulak, ang kanyang katawan ay tumalsik sa gilid, malayo sa kapahamakan. Ngunit ang huling nakita niya, bago ang lahat ay magdilim, ay ang dambuhalang sasakyang tumama sa isang tumpok ng mga bakal at semento kung saan nakatayo si Henry. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bakal ay tila isang huling hininga ng gabi. Pagkatapos niyon, tanging ang tunog na lamang ng ulan ang natira. Ang pinakamabigat na pasanin sa mundo ay hindi ang mga sako ng semento sa pantalan, kundi ang bigat ng isang buhay na itinaya para sa iyo, habang ang tanging na ibigay mo ay pait at pagdududa. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang malupit na biro matapos ang nakatutulig na pag-inggit ng mga bakal at pagdausdos ng truck sa basang kalsada. Dahan-dahang iminulat ni Calista ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo at ang lasa ng bakal at lupa ay nanunuot sa kanyang bibig. Nanginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang ikilos ang katawan mula sa pagkakahandusay sa maputik na gilid ng kalsada. Henry! Ang mahinang bulong niya, isang tawag na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nang luminaw ang kanyang paningin, ang bumungad sa kanya ay ang isang tanawing habang buhay na uukit sa kanyang isipan. Sa ilalim ng dambuhalang truck at mga nagbagsak ang bakal, nakita niya ang kamay ni Henry, duguan, puno ng kalyo, at dahan-dahang nawawalan ng lakas. Ang lalaking itinaboy niya, ang lalaking pilit niyang kinalimutan, ay naroon, nakabaon, sa ilalim ng kapahamakang para dapat sa kanya. Walang salita ang nakalabas sa bibig ni Calista, kundi isang matinding hikbi na tila pumupunit sa kanyang dibdib. Gumapang siya sa putikan, hindi inirinda ang hapdi ng kanyang mga gasgas at ang lamig ng ulan. Nang maabot niya ang malamig na kamay ni Henry, naramdaman niya ang marahang pagpisil nito. Isang huling pagtatangka ng lalaki na sabihing ligtas na ang babaeng mahal niya. Henry, please, huwag mo akong iwan. Patawarin mo ako, Henry. Ang sigaw ni Calista habang sinusubukang buhatin ang mga bakal na kahit kailan ay hindi niya kayang galawin. Dumating ang mga bumbero at mga ambulansya. Ang mapulang ilaw ng mga ito ay tila mga mata ng kamatayan na nagmamasid sa kanila. Sa ospital, ang puting pader at amoy ng gamot ay tila sumasakal kay Calista. Nakaupo siya sa pasilyo, ang kanyang damit na pangmilyonaryo ay gusot-gusot at puno ng tuyong dugo at putik. Sa tabi niya ay si Toby, ang batang walang kibo, ngunit ang bawat patak ng luha mula sa mga mata nito ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Calista. Ma'am, mamamatay po ba ang tatay ko? Ang mahinang tanong ni Toby. Ang boses ay tila isang munting hiling sa gitna ng kawalang pag-asa. Hindi nakasagot si Calista. Niyakap niya ang bata ng mahigpit, ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang init ng isang pamilyang hindi nabibili ng pera. Ngunit ang sandaling iyon ay binuwag ng pagdating ni Doña Miranda. Ang matanda
ay naglalakad ng mabilis. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig ng ospital at ang kanyang muka ay walang bakas ng pag-aalala, kundi puro galit. Kalista! Ano itong nabalitaan ko? Nagkagulo sa pantalan dahil sa'yo at sa basurerong yan. Ang boses ni Miranda ay puno ng puot kahit nasa loob ng ospital. Tignan mo ang sarili mo. Nagmumukha kang pulubi dahil sa paghahabol sa taong yan. Mabuti na rin na nangyari yan sa kanya para matapos na ang lahat ng gulo rito sa pamilya natin. Napatigil ang lahat. Ang mga nurse at doktor ay napatingin sa marahas na pananalita ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Kalista. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay nagniningning sa isang matinding puot na matagal na niyang kinikimkim. Isang malakas at maugong na pagdapat ng palad sa pisngi ang bumasag sa mapang-aping pananalita ni Miranda. Natahimik ang buong pasilyo. Hawak ni Miranda ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Ang sigaw ni Kalista, ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa ospital. Ang lalaking tinatawag mong basurero, ang nagbigay sa akin ng buhay na pilit ninyong kinukuha sa akin. Simula sa araw na ito, huwag mo na akong tatawaging pamangkin. Wala ka ng lugar sa buhay ko, sa bahay ko, at sa kumpanyang itinayo ko. Lumayas ka rito bago ko ipakaladkad ang dumi mo sa labas. Nanginig ang buong katawan ni Miranda sa hiya at galit. Ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Kalista, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay puno ng pagkapahiya. Bumalik si Kalista sa tabi ni Toby, ngunit ang pinto ng intensive care unit ay bumukas. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Miss Harrington, stable na ang mga vital signs niya, pero may malaking problema, panimula ng doktor. Dahil sa pinsala sa kanyang ulo at likod, hindi namin masiguro kung kailan siya magigising. At kung magising man siya, maaaring hindi na niya maalala ang lahat. Maaaring hindi na niya kayo makilala. Napahawak si Kalista sa pader upang hindi matumba. Ang huling sakripisyo ni Henry ay tila naging isang pader na muling maghihiwalay sa kanila. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay naroon. Buhay nga, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nawala sa dilim. Minsan, ang hustisya ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin, kundi sa paraang pinakamakasakit. Kung kailan handa ka na sanang magmahal, doon ka naman susubukin ng tadhana kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. Ang malamig na liwanag ng silid sa ospital ay tila nagpapatingkad sa maputlang mukha ni Henry. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay ang tanging nagpapatunay na narito pa siya. Kahit na ang kanyang diwa ay tila naglalakbay sa isang lugar na hindi kayang abutin ni Kalista. Sa labas ng pader na ito, ang mundo ni Kalista ay kasalukuyang nagkakagulo. Ngunit sa loob ng puting silid na ito, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang dahan-dahang paggalaw ng dibdib ni Henry sa bawat paghinga nito. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. Si Sarah, na bakas ang kaba sa mukha. Ma'am Kalista, kailangan niyo na pong bumalik sa kumpanya. Ang board of directors ay nagtitipon na. Kasama nila si Marcus at ang mga abogado ni Doña Miranda. Sinusubukan nilang ideklarang hindi ka na fit na mamuno dahil sa mga iskandalong kinasangkutan mo sa pantalan. Huminga ng malalim si Kalista. Tiningnan niya ang natutulog na si Henry. Pagkatapos ay ang maliit na si Toby na nakasandal ang ulo sa gilid ng kama ng kanyang ama. Tumayo si Kalista, inayos ang kanyang gusot na damit, at sa isang sandali, ang bawat bakas ng pagod ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Sarah, ihanda ang lahat ng dokumentong nakuha natin sa vault ni Tia Miranda. Ihanda rin ang mga record ng illegal na transaksyon ni Marcus sa mga supplier natin sa probinsya. Oras na para linisin ang dumi sa bahay na ito.
Ang boses ni Calista ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa katahimikan. Pagdating sa boardroom ng Harrington Group, ang bawat mata ay nakatitig sa kanya ng may panghuhusga. Nakaupo si Marcus sa gitna, may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba hawak na niya ang tagumpay. "Late ka na, Calista," bungad ni Marcus. "Pinag-uusapan na namin ang magiging bagong direksyon ng kumpanya ngayong napatunayan na ang pakikipagrelasyon mo sa isang kriminal ay nagdulot ng pagbagsak ng ating stock." Hindi sumagot si Calista. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat segundo ng pagbibilang bago ang isang malaking pagsabog. Ibinagsak niya ang isang folder sa harap ni Marcus. Hindi ang folder ng paninira, kundi ang folder ng katotohanan. "Ang tanging kriminal sa silid na ito, Marcus, ay ikaw," seryosong sabi ni Calista. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ng lalaki. "Narito ang lahat ng ebidensya ng iyong pagnanakaw sa pondo ng kumpanya sa loob ng 5 taon. At narito rin ang testimonya ng mga tauhan mo na inutusan mong sunugin ang mga barong-barong sa riles para lamang talsikin ang isang inosenteng tao." Nawala ang ngiti ni Marcus. Namutla ang kanyang mukha habang binabasa ang mga dokumento. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay unti-unting lumilipat mula kay Calista patungo sa nanginginig na si Marcus. "Simula sa araw na ito, Marcus, hindi ka na bahagi ng kumpanyang ito." At tungkol kay Tia Miranda, nasa ilalim na siya ng investigasyon ng mga awtoridad. Hindi niyo kailanman matatalo ang katotohanang binuo ng isang pusong handang magsakripisyo. Pagtatapos ni Calista, bago siya tumalikod at iniwan ang silid na puno ng gulat at takot, mabilis siyang bumalik sa ospital. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila may nagdidikta sa kanya na kailangan niyang magmadali. Pagdating niya sa ICU, nakita niyang nakabukas ang pinto at ang mga doktor ay mabilis na kumikilos sa loob. "Henry!" ang sigaw ni Calista. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Napatigil ang mga nurse. Dahan-dahang lumapit ang doktor. Ang kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon. "Miss Harrington, nagising na siya." Isang milagro ang nangyari. Mabilis ang pag-respond ng kanyang katawan. Pumasok si Calista sa loob. Doon, nakita niyang nakadilat ang mga mata ni Henry. Ang mga mata na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay nakatitig sa kanya ng may malalim na pagtataka. "Henry, salamat sa Diyos, gising ka na." Ang hikbi ni Calista habang hinahawakan ang kamay ng lalaki. Dahan-dahang binawi ni Henry ang kanyang kamay. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Calista. Isang malamig na pakiramdam ang gumuhit sa puso ni Calista nang mapansin ang kawalan ng pagkilala sa mga mata nito. "Sino ka?" ang mahinang tanong ni Henry. Ang kanyang tinig ay tila isang banyagang tunog sa pandinig ni Calista. "Nasaan ang anak ko? Sino ka at bakit ka umiiyak sa harap ko?" Ang dambuhalang tagumpay ni Calista sa kumpanya ay tila walang halaga sa harap ng mga salitang iyon. Ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay ay gising na nga. Ngunit ang alaala ng kanilang pagmamahalan ay tila tuluyan ng nilamon ng dilim. Ang pinakamasakit na distansya sa pagitan ng dalawang tao ay hindi ang mga kilometrong naghihiwalay sa kanila, kundi ang pagkakataong magkatabi kayo habang ang iyong mga mata ay tumitingin sa akin na tila ako ay isang estrangherong walang puwang sa iyong alaala. Ang bawat salitang binitiwan ni Henry ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang humihiwa sa puso ni Calista. Nakatayo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang maliit na tuwalya na dapat sana ay gagamitin niya upang punasan ang kamay ni Henry. Ngunit ngayon ay tila isang mabigat na pasanin na hindi niya magawang ikilos. Ang dambuhalang tagumpay niya laban kina Marcus at Miranda sa labas ng silid na ito ay tila naging abo sa harap ng kawalan ng pagkilala sa mga mata ng lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. "Henry, ako
ko ito, si Calista. Ang mahinang hikbi niya, ang kanyang boses ay tila isang munting hiling na tinatangay ng hangin. Ang iniligtas mo sa baha. Ang babaeng pinagtimpla mo ng salabat sa gitna ng dilim. Ang babaeng minahal mo sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang. Tinitigan siya ni Henry. May munting kunot sa kanyang noo. Tila sinusubukang habulin ng isang aninong pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Ngunit paglipas ng ilang sandali, dahan-dahan siyang umiling. Patawad po, ma'am. Alam ko pong marami akong utang na loob sa inyo dahil sa pagpapagamot sa akin, pero hindi ko po talaga kayo maalala. Ang tanging malinaw sa akin ay ang aking anak. Nasaan si Toby? Pumasok si Toby sa silid, mabilis na tumakbo patungo sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Doon, nakita ni Calista ang pagbabago sa mukha ni Henry. Ang paglambot ng kanyang mga mata, ang pamilyar na init ng kanyang nangiti na tanging para sa kanyang anak lamang. Doon niya naintindihan na ang alaala ng dugo at pag-ibig ay mas malalim kaysa sa anumang sugat sa utak. Ngunit ang puwang para sa kanya ay nananatiling madilim at bakante. Lumipas ang mga linggo. Sa halip na sumuko, pinili ni Calista na labanan ang tadhana sa isang paraang hindi niya kailanman ginawa noon. Hindi siya gumamit ng pera. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan. Dinala niya si Henry at Toby pabalik sa mansyon, hindi bilang mga katulong, kundi bilang pinakamahalagang panauhin ng kanyang buhay. Isang hapon, sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga sa hardin, nagpahanda si Calista ng isang simpleng banig. Doon sila naupo, habang ang mga bata ay masayang naghahabulan sa malawak na damuhan. Kumuha si Calista ng isang baso ng mainit na salabat at iniabot ito kay Henry. Sabi mo noon, ang luya ay nakakatulong para kumalma ang dibdib. Mahinang sabi ni Calista habang nakatingin sa malayo. Ngayon, ako naman ang magtitimpla para sa iyo. Hindi ko kailangang maalala mo ang dating ako, Henry. Ang mahalaga ay nandito ka at handa akong maghintay kahit gaano pa katagal para makilala mo ang bagong ako. Dahan-dahang ininom ni Henry ang salabat. Ang init nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan at sa isang sandali, napatigil siya. Tumingin siya kay Calista at sa unang pagkakataon, matapos ang aksidente, nakita ni Calista ang isang munting kislap ng pagkilala, hindi sa kanyang isip, kundi sa kanyang kaluluwa. Ma'am, Calista. Ang mahinang bulong ni Henry, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang mga daliri ni Calista. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay tila isang kwento ng pagtitiis at ang init nito ay tila isang pangako ng pag-asa. Hindi ko man maalala ang lahat ng kwento natin, pero nararamdaman ng puso ko na dito ako nararapat. Nararamdaman ko ang kapayapaan kapag malapit ka. Napaiyak si Calista. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi nadala ng pait, kundi ng isang kaligayahang voa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Henry habang pinapanood nila ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang bagyong sumira sa kanilang buhay ay tuluyan ng lumipas at ang tanging naiwan ay ang isang pundasyong binuo mula sa abo ng sakripisyo at dangal. Ang hustisya ay nakamit na. Sina Marcos at Miranda ay nahaharap na sa habambuhay na pagkakakulong. Ang kumpanya ay maayos na, ngunit para kay Calista, ang tunay na korona ng kanyang buhay ay ang lalaking nasa tabi niya ngayon. Isang lalaking walang kayamanan, ngunit may pusong mas makinang pa sa anumang brilyante. Dito tayo magsisimulang muli, bulong ni Calista sa hangin. Sa ilalim ng langit na ito, wala ng bilyonaryo at wala ng basurero. Tanging dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng ulan. Dahan-dahang humigpit ang hawak ni Henry sa kamay ni Calista. Isang simpleng pagdampi na nagsasabing kahit anong dilim ang dumating, hindi na sila muling maglalakad ng mag-isa. Ang katahimikan ng gabi
ay binalot ng tunog ng tawanan ng mga bata at ang mahinahong paghinga ng dalawang taong natutong magmahal muli sa kabila ng lahat. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang malumanay na bulong ng pasasalamat. Ang dagat na dati ay naging saksi sa isang malupit na bagyo, ngayon ay naging lunduyan ng isang kapayapaang hindi kailanman inakala ni Calista Harrington na kanyang matatatagpuan. Nakatayo si Calista sa balkonahe ng kanilang bahay bakasyunan, bit-bit ang isang tray ng merienda. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang matigas na anyo ng isang bilyonaryo. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinagmamasdan niya si Henry na abala sa pagtuturo kay Toby at Lily kung paano gumawa ng isang dambuhalang kastilyong buhangin. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Si Toby, na ngayon ay isang matikas na binatilyo, ay laging nakabantay sa kanyang nakababatang kapatid na si Lily. Ang pagmamahalan ng dalawa ay hindi na bahiran ng anumang agwat ng dugo dahil para sa kanila, ang pamilya ay hindi nabubuo sa apelyido kundi sa mga sandaling nagtutulungan silang bumangon mula sa pagkakalugmok. Dahan-dahang lumapit si Calista at inilapag ang tray sa isang maliit na mesa sa ilalim ng puno ng niyog. Napansin ni Henry ang kanyang pagdating. Tumayo ang lalaki, pinagpagan ang buhangin sa kanyang mga kamay at sinalubong ang kanyang asawa nang may isang ngiting puno ng pagmamahal. Bagaman, may mga bahagi ng kanyang alaala na nananatiling malabo. Ang bawat tibok ng puso ni Henry ay alam na alam ang bawat kislap sa mga mata ni Calista. "Pagod ka na ba?" Mahinang tanong ni Calista habang dahan-dahang pinupunasan ang pawis sa noo ni Henry. Ang kanyang mga daliri ay nanatili ng ilang sandali sa balat ng lalaki, isang haplos na puno ng pagkilala at pasasalamat. Hindi kailanman mapapagod ang isang pusong nahanap na ang kanyang tahanan, sagot ni Henry. Hinawakan niya ang kamay ni Calista at dinala ito sa kanyang mga labi para sa isang mabilis ngunit madamdaming halik. "Salamat, Calista. Salamat sa hindi pagsuko sa akin noong ang sarili ko mismong isipan ay tinalikuran ako." Napaatras ang luha sa mga mata ni Calista. Naisip niya sina Marcos at Doña Miranda na ngayon ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan sa loob ng rehas. Ang kanilang paghahangad sa kapangyarihan ay nauwi sa kawalan, habang ang pagsasakripisyo ni na Henry ay nauwi sa isang kayamanang walang katapusan. Natutunan ni Calista na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sakit na yon ang iyong kinabukasan. Ang kanilang kwento ay naging isang inspirasyon sa marami. Ang Harrington Foundation na pinamamahalaan na ngayon ni Calista, kasama si Henry bilang katuwang, ay nakapagpatayo na ng daan-daang pabahay at paaralan para sa mga pamilyang tila nakalimutan na ng lipunan. Ipinakita nila na ang isang bilyonaryo at isang dating basurero ay pwedeng magsama upang bumuo ng isang mundong mas makatao at mas mapagmahal. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan, sumandal si Calista sa balikat ni Henry. Naramdaman niya ang matatag na bisig ng lalaki na pumalibot sa kanya, isang proteksyon na hindi kayang ibigay ng anumang pader ng mansyon. Dito, sa gitna ng ingay ng mga alon at init ng pagmamahalan, nahanap nila ang sagot sa lahat ng kanilang mga katanungan, na ang tunay na bayani ay hindi ang mga taong may matatalas na isip o malalaking pangalan, kundi ang mga pusong handang masugatan para lamang mailigtas ang iba. Ang kanilang pag-ibig ay tila ang kastilyong buhangin na ginagawa ng mga bata. Maaaring hampasin ng alon, maaaring dumaan ng ulan, ngunit hanggat may mga kamay na handang muling bumuo, mananatili itong nakatayo ng may dangal. "Mahal kita, Henry," bulong ni Calista sa hangin. "At mahal kita higit pa sa anumang salitang
kayang bigkasin ng mundong ito. Tugon ni Henry bago nila pinanood ang huling sinag ng araw na nagpapaalam sa dagat. Dala ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa at walang hanggang patawad.